Kasunod ng panawagan para sa pagdedeklara ng mga tauhang diplomatiko ng Embahada ng China bilang persona non grata, nagbabala ang Department of Foreign Affairs na ang pagdedeklara sa mga tauhang diplomatiko ng China bilang persona non grata ay may malubhang implikasyon na sinasabing ang ganitong hakbang ay dapat lamang ituring bilang huling paraan kapag ang relasyong diplomatiko ay lubhanang nasira. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita naman, iniulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine na isang dayuhang mersenaryo mula sa Pilipinas na naglilingkod sa hanay ng Russian Armed Forces ang kanilang tinodas sa isang operasyon. Nagbabala din ang Ukraine sa mga dayuhan na iwasan umuna umanong maglakbay sa Russia dahil ito ay isang tunay na pagkakataon na mapunta sa isang assault company ng walang pagsasanay at walang pagkakataong mabuhay. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, tinalakay ng Department of Foreign Affairs ang iminungkahing resolusyon sa magkabilaang kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas na nananawagan para sa pagdedeklara ng mga tauhang diplomatiko ng Embahada ng China bilang persona non grata. Kasunod niyan, nagbabala ang Department of Foreign Affairs na ang pagdedeklara sa mga tauhang diplomatiko ng China bilang persona non grata ay may malubhang implikasyon na sinasabing ang ganitong hakbang ay dapat lamang ituring bilang huling paraan kapag ang relasyong diplomatiko ay lubhang nasira. Nabanggit ng DFA na ang ganitong hakbang ay may napakalaking implikasyon kabilang ang posibleng reciprocal na aksyon o iba pang mga hakbang. Binigyang diin nito na ang desisyon ay hindi dapat gawin ng basta-basta at dapat na maingat na timbangin kung paano nito huhubugin ang mga estratehikong interes ng Pilipinas sa hinaharap. Umaasa na ang DFA ay mabibigyan ng sapat na espasyo upang maisagawa ang mga tungkulin nito at upang ayusin ang mga isyu sa mga dayuhang katapat sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa pananaw at gabay ng Pangulo bilang arkitekto sa patakaran panlabas ng Pilipinas. May ilang mga kongresista at senador na nais iban ang deputy spokesperson ng Embahada ng China na si Go Win na binabanggit ang kanyang patuloy na pag-atake laban sa mga mambabatas ng Pilipinas, habang may ilang senador naman ang pumanig sa China. Agad namang tumugon ang Embahada ng China at sinabi nitong tanging si Pangulong Marcos lamang ang may otoridad na magdeklara ng persona non grata, at kapag ipinag-utos na mismo yan ni Pangulong Marcos ay agad nalilisanin ng mga opisyal ng China ang bansa. Pero sa ilalim ng akda ni Kalayaan Vice Mayor Alexis Albaida ay idineklara ng Bayan ng Kalayaan sa lalawigan ng Palawan ang embahador ng China sa Maynila na si Jing Quan bilang persona non grata, kasunod ng mga kamakailang pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng bansa. Inilarawan ng mga lokal na opisyal bilang hayagang panghihimasok ng Embahada ng China matapos nitong hilingin sa gobyerno ng Pilipinas na panagutin si Commodore J. Tariela at nagbigay ng mga banta at mga hindi katanggap-tanggap na mga salita sa mga opisyal ng Pilipinas. Ayon kay Mayor Albaida ay hindi anya maaaring manahimik lamang ang mga tao ng Kalayaan habang sinusubukan ng kinatawan ng China na diktahan kung paano dapat disiplinahin ang ating gobyerno. Binanggit din ito sa resolusyon ang Article 41 Section 1 ng Vienna Convention on Diplomatic Relations na nag-uutos na ang mga dayuhang diplomat ay may tungkuling huwag makialam sa mga panloob na gawain ng bansang pinagtatrabahuan nito. Ano ba talaga kinahinakit ng budhin ng Chinese Embassy? Yung caricature o dahil sinasabi natin yung totoo na ginagawa nilang pambababoy, pagwawalang hiya ng karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea? At sa ibang balita naman mga kabayan, iniulat ng Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine na isang dayuhang mersenaryo mula sa Pilipinas na naglilingkod sa hanay ng Russian Armed Forces ang kanilang tinodas sa rehiyon ng Donetsk.
Kinilala ng mga opisyal ng military intelligence ng Ukraine ang bangkay ni Jan Patrick, isang mandirigmang Pilipino na naglilingkod sa 9th Assault Company ng 3rd Battalion, 283rd Regiment at 144 Motorized Rifle Division ng 20 Combined Arms Army ng Russian Armed Forces. At tulad ng maraming iba pang dayuhang mersenaryo, siya ay tinodas sa tinatawag nilang Meat Assault sa lugar ng pamayanan ng Novoselivka, rehiyon ng Donetsk. Sinabi ng Ukraine na ang mandirigmang Pilipino ay mayroon lamang isang sandata, mga bala at isang piraso ng papel na may numero ng unit, numero ng telepono at pangalan ng isang commander at malamang na hindi umano niya alam ang wikang Ruso. Ayon sa datos mula sa kinumpiskang elektronikong aparato ng Pilipino, ang kanyang pangunahing pagsasanay ay tumagal lamang ng 1 linggo. Pagkatapos nito ay agad na siyang ipinadala sa frontline. Siya ay nasugatan at unti-unting namatay sa isang forest belt na walang planong paglikas. Ang Russia ay patuloy na pinapalawak ang gawain nito ng pagre-recruit ng mga dayuhang mamamayan at mga migranting manggagawa sa sandatahang lakas nito sa pamamagitan ng panlilinglang o pamimilit. Ang mga dayuhan ay pinapangakuan ng serbisyo tulad ng citizenship at malaking pera, kabilang din ang pagbabanta ng mga problema. Hindi ito ang unang beses na may nakipaglaban na Pilipino sa panig ng Russia, kung saan nakaraang taon lamang ay 2 Pilipino rin ang nasawi sa bakbakan. Ang isa ay sa hanay ng Russia habang ang isa naman ay sa hanay ng Ukraine. Sa mga history ng digmaan ay matagal na itong ginagawa ng iba't ibang mga bansa basta't kaya mong bayaran ng mercenary. Ang Main Intelligence Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine ay nagbabala sa mga dayuhang mamamayan na naglalakbay sa Russia at laban sa anumang trabaho sa teritoryo nito, lalo na ang iligal na pagtatrabaho. Sinabi ng Ukrainian HUR na ang paglalakbay sa Russia ay isang tunay na pagkakataon na mapunta sa isang assault company ng walang pagsasanay at walang pagkakataong mabuhay. Kaya't huwag muna umanong pumunta sa Russia o huwag pumayag sa mga pangako ng Russia.